Ang kwentong ito ay batay sa aking masuring pag-aaral at pagbabasa. Naway maging bukas ang inyong isipan tungo sa bagong kaalaman. Simulan na natin ang kwento. Bago tayo magsimula mga kaninuno, make sure na pakinggan nyo muna yung content ko about sa senyales kapag ikay kinukulang. Ilalagay ko yung link sa baba. Kung kumpirmado na nararanasan nyo ang karamihan sa mga nasabi, malaki ang posibilidad na ikay kinukulang. Isang malaking paalala para sa ating lahat. Ang pinakaunang kailangan gawin kung sakaling nakakaramdam ng iba't ibang komplikasyon sa inyong katawan, ay magpakonsulta muna sa eksperto sa medisina. Sundin ang lahat ng ipapayo sa inyo. Pero kung gumaling man kayo at pabalik-balik pa rin ang nasabing sakit, subukan uling magpakonsulta sa ibang doktor naman para marami kayong opinyon. Pero kapag nagawa nyo na ang lahat ng ito, at patuloy pa rin ang nararamdaman ninyo, maaaring makatulong sa inyo ang content natin para sa araw na ito. Pero paminsan pa nga mga kaninuno, kahit ibang mga doktor ay sinasabing pumunta na kayo sa mga manggagamot pang-espiritual. At kahit ibang doktor pa nga, ay nagpapakonsulta din sila. Anyways, simulan na natin mga kaninuno. Mabisang pangontra sa mangkukulam at barang. Ang una, lumapit sa albularyo. Siyempre mga kaninuno, wala nang mas pinaka-epektibo sa paglapit sa dalubhasa sa ganitong klaseng usapin. Sila kasi ang mas nakakaalam niyan. Kaya naman kabisado na nila ang mga dapat gawin sa inyo, kesa nanguhula pa tayo ng kung ano-anong mga bagay. Kasi baka mas lalong lumala yung pakiramdam ninyo. Kaya number 1 tip, magpakonsulta sa albularyo. Ang kasunod, huwag magpanik. Tandaan mga kaninuno, sa oras na gumulo ang inyong isipan, dito na kayo mas lalong maaapektuhan ng mga nasabing sumpa. Hindi kayo makakaisip ng mabisa at tamang paraan para agarang malunasan ang inyong nararamdaman. Huwag mag-isip ng kung ano-anong mga malulubhang sakit. Laging tandaan, gagaling kayo. Kailangan lang maniwala at humanap ng tamang solusyon. Nga pala mga kaninuno, sa oras na matamaan kayo ng itim na mahika, ang unang naaapektuhan nito ay ang ating mga organs. Lalong-lalo na yung mga organs na ginagamit natin para makaihi at makadumi. Lubusan nitong papahinain ang katawan ng biktima sa iba't ibang paraan. Maaaring lumaki ang tiyan ninyo, o di kaya naman manghina talaga kayo ng lubusan. Kaya kalimitan din mga kaninuno, kapag mahina na yung biktima, hindi na muna pinapakain ng kanin o pinapainom ng gatas. Dahil hindi din naman tatanggapin ng katawan ng biktima yung mga pagkain na binibigay ninyo. Ang unang objective, dapat makadumi muna ang pasyente o di kaya naman makaihi para mailabas niya kung ano yung inilagay sa kanila ng mangkukulam o mambabarang. Narito ang ilang halamang gamot na mabisa para ikay makadumi. Pero tandaan mga kaninuno, para sa mga nagsasabi sa Gmail ko na nagpakonsulta na sila sa albularyo pero wala pa din. Minsan kasi, kulang ang mabibisang halamang gamot sa orasyon kaya hindi ito tumatalab. Or minsan, hindi naman naniniwala yung taong iinom nito. Bago pa man kayo uminom ng mga nasabing halamang gamot, dasalan nyo na lang muna ito. Hindi kailangan na matinding orasyon. Ang kailangan dito ay matinding paniniwala sa ating amang may likha. Simpleng dasal lang mga kaninuno. Naway gamitin
ang halamang gamot na ito bilang instrumento para ako'y pagalingin. Dinggin niyo po ang aking panalangin para sa ikabubuti ng aking pakiramdam. Ganong kasimple lang mga kaninuno, pero dapat dasalin niyo iyon ng buong puso at buong paniniwala. Mas maigi din mga kaninuno na humingi muna kayo ng kapatawaran bago ninyo basbasan ang mga nasabing halamang gamot. Ang unang halamang gamot, saluyot. Kumuha ng saluyot, chap-chapin ito, pinuhing maigi, pakuluan sa kumukulong tubig, at antayin lumabas ang dagta nito. Inumin ito ng 3 beses sa isang araw. 2 hanggang 3 araw ang gamutan. Mabisa ang saluyot para mailabas natin ang mga dumi sa ating katawan. Ang kasunod, pansit-pansitan at pandan. Pagaluin ito at pakuluan. Magandang gamitin ito para sa mga bata dahil hindi mapait ang lasa nito. Mabisang pangontra din ito sa UTI. Kapag nakainom ka nito, asahan na mailalabas mo ang iyong ihi. 3 times a day, 2 to 3 days ang gamutan nito mga kanuno. Ang kasunod, aloe vera. Malamang mga kaninuno, alam na natin kung ano ang aloe vera. Mabisa ito para makadumi ang isang tao. Balatan lamang ang isang tangkay nito at pakuluan. Ilumin 3 times a day, 2 to 3 days ang gamutan. Ang kasunod naman mga kaninuno, luya. Pero yung orange na kulay mga kaninuno hindi yung basta-basta na nabibili ninyo sa palengke. Dilaw na luya yun Dapat yung kulay orange. Balatan ito at i-blender. Inumin 3 times a day, 2 to 3 days ang gamutan. Ang kasunod niyan, syempre hindi mawawala mga kaninuno, ang makabuhay. Yun nga lang, napakapait nito mga kaninuno. Pero kailangan yung tiisin para gumaling kayo. Pakuluan ang makabuhay. Inumin ito 3 beses sa isang araw. Mas mabilis nga lang ang epekto ng makabuhay mga kaninuno. Expect mo, kinabukasan makakadumi ka na. Paalala sa lahat mga kaninuno, sa oras na simulan ninyong uminom ng mga halamang gamot, huwag naman yung garapal sa pag-inom. Yung tipong 1.5 iinumin nyo ng isang lagukan. Hindi usapin ng quantity mga kaninuno. Usapin ito ng quality and consistency na pag-inom sa tamang oras. Meron din kasi tayong tinatawag na overdose. Mamaya, imbis na gumaling kayo, mas lalo pang lumala ang mga sakit ninyo. Ang kasunod na tips naman mga kaninuno ay orasyon at langis. Magdasal kayo ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoo Maria, at isang Sumasampalataya Ako. Pagkatapos nun, banggitin itong 3 orasyon ng 7 ulit. Makikita ninyo sa screen mga kaninuno. 7 ulit niyong sasabihin niya. Ang kasunod, 3 beses nyo naman sasabihin ito. Yang nasa screen. Tapos nun, iihip ng 3 beses sa inyong katawan. Ang kasunod naman mga kaninuno, gagawa tayo ng langis. Ang suggestion ko sana, meron kayong altar na pwede natin paglagyan nito. Kasi medyo madami itong langis na gagawin natin. Sa tuwing meron kayong nararamdaman, pwede nyo siyang gamitin. Maghanda kayo ng mga sumusunod. Ang una, glass jar. Bawal yung plastic mga kaninuno Glass jar lang ang pwedeng gamitin. Maganda din ang asin, uling, 3 dahon ng bayabas, langis ng nyog, at 2 1/8 paper na kulay puti. Tandaan din mga kaninuno, pwede niyong bilhin ang mga nasabing gamot
sa araw ng Tuesday or Friday lang. Ang pattern nito, kapag Tuesday nyo binili ang nasabing gamot, gagawin nyo ito ng Friday. Kapag Friday nyo naman binili, Tuesday nyo ito gagawin. At ang oras ng paggawa ay 6 p.m. lang, paglubog ng araw. Bawal sa ibang oras, mga kaninuno. Unang ilagay ay yung dahon ng bayabas sa loob ng jar. Kasunod, maglagay ng 2 kutsara ng asin. Isunod ang 1 piraso ng uling. Tapos nun, ilagay nyo na yung langis ng niyog. Dapat, mga kaninuno, ang langis ay kalahati nung jar na lalagyan ninyo. Ganon kadami. Pagtapos niya, kunin nyo na yung 2 1/8 papers ninyo. Sa isang papel, isulat nyo yung buong pangalan ninyo. Black ballpen lang ang pwedeng gamitin. Malalaking letra lang ang gagamitin sa pagsulat. Capital letters. Sunod niya, doon naman sa kabilang papel, isulat ang mga orasyon na ito. Pagkatapos niyan, pagdikitin yung 2 papel ng magkaharap. Uulitin ko, mga kaninuno, magkaharap yung pangalan mo, pati na din yung orasyon. Pagkatapos nun, itupi ng 3 beses yung papel palabas. Ulitin ko, itupi ng 3 beses yung papel, palabas yung pattern ng tupi. Pagkatapos niyan, isara ng maigi yung jar ninyo. Banggitin yung 3 orasyon na ipinakita ko kanina. Iihip ng 3 beses doon sa jar. Tapos nun, ilagay sa altar. Iiwan ng 1 buong araw. After nun, mga kaninuno, kapag merong masakit sa inyo, pwede nyong gamitin yung langis. Or sa tuwing makakaramdam kayo ng kakaibang pakiramdam, alugin nyo lang yung langis na iyan. Hindi lang pangontra yan sa kulam or barang. Maging sa kahit anong masasamang elemento pwedeng gamitin yan. Okay, mga kaninuno, dako naman tayo sa personal kong opinyon bilang pinakamalakas na pangontra sa mga itim na mahika. Kung titignan ninyong maigi, mga kaninuno, kung pag-aaralan nyo yung pattern ng mga manggagamot, pati ng kanilang laging minumungkahi, lagi itong nagsisimula sa isang matinding paniniwala na dapat buo ang puso mo sa iyong pananalig sa bagay na gagawin nila. Or di kaya naman, buo ang inyong pananalig kung sakaling meron kayong bagay na gustong gawin. It's more on how you communicate within yourself. If you truly believe na gagaling ka, gagaling ka. Kahit sa mga simpleng dasal lang na gagawin mo. For sure, gagaling ka kung paniniwalaan mo ito ng buong puso. Mind over body. Ang utak ang pinakamalakas na parte ng inyong katawan. Kaya naman dapat yan ang namamahala sa inyo. Hindi yung the other way around. Paminsan kasi, kapag meron tayong konting nararamdaman sa ating katawan, nalalason kaagad nito ang ating isipan. Kaya mas lalong lumalakas yung negative aura. What you seek is what you get, mga kaninuno. Para naman sa mga bayani nating OFW na nagme-message sa akin tungkol sa mga hindi maipaliwanag na nararamdaman nila. Mga kaninuno, siguraduhin nyo muna na hindi kayo nakaka-experience ng mga kalungkutan or pagkamis sa inyong mga pamilya or kahit kay ninong mahal nyo sa buhay. Alam kong pagod ang inyong buong katawan. Kung sasabayan pa yan ng stress at pangungulila, for sure magkakasakit talaga kayo. At syempre, dadagdag na naman yan sa isipan ninyo na baka ganito, baka ganyan. Make sure palagi, mga kaninuno, wala kayong mabigat na pinagdadaanan. Kasi kalimitan, diyan lahat nagmumula ang sakit. Sa matinding depression at pag-iisip. Or di kaya naman,
Kapag meron kayong mga bagay na nangyari sa inyo nung nakaraan na hindi nyo pa rin malimot hanggang sa ngayon, kaya din kayo minsan nananaginip ng iba't ibang mga itim na imahe. Reflection yon ng mga masasamang naranasan mo nung nakaraan. Nagkakaroon lang tayo minsan ng misinterpretation sa ating pag-iisip na baka kinukulam tayo or binabarak. Kaya ang pinakamabisa niyong gawin, ayusin ang inyong pag-iisip. Palakasin ang inyong pananalig. Saka kung sakali namang magkaroon kayo ng sakit, it's part of being alive. Normal na nagkakasakit ang mga tao. Isang patunay yan na buhay tayo eh. Huwag mo lang i-resist kasi mawawala din naman yan eh. The more you will resist, it will persist. The more mong lalabanan, the more na mag-i-stay yan kasi paulit-ulit mong iniisip sa iyong utak. Saka isa pa mga kaninuno, maging mabuti ka lang talaga sa kapwa mo. Siguraduhin mong wala kang niyayabangan o tinatapakan na ibang tao. Kasi hindi din naman kakapit sa iyo ang itim na sumpa kung meron kang busilak na puso't damdamin. Stay positive, though may negatives man. Ang magbibigay kasi ng kahulugan sa araw-araw ng buhay mo ay ikaw mismo. Hindi nagkakaroon ng meaning ang isang bagay kung hindi mo ito bibigyan ng meaning. Kaya meron kang choice. Piliin mo kung anong gusto mong meaning sa mga nangyayari sa iyo sa isang araw. Sabi nga sa mga famous na kasabihan, if you don't have enemy inside, the enemy outside can do you no harm. Yun lamang mga kaninuno. Naway marami kayong natutunan sa content natin sa araw na ito. Dako naman tayo sa shoutout mga kaninuno. Shoutout kay Copina Princess, Mark Sumampong, Joyce Ann Dangulan, Karumi Tokisaki, at Edward Orial. Para sa video na ito mga kaninuno, wala muna akong itatanong. Pero para sa lahat ng gustong maisama sa panalangin ko, ngayong mahal na araw, i-comment lang ang inyong buong pangalan or i-follow ako sa ating Instagram para ma-message ninyo kung ano ang gusto nyong ipanalangin. Ang _ninuno ang Instagram ko. Yun lamang. Maraming salamat. Lagi lamang natin tandaan mga kaninuno, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arugante. Salamat. Bye. Ang kwento